So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial education, financial literacy. So, this time, ating pag-uusapan sa recent development sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Nakikita natin yung kahalagahan ng paghahanda financially. No? So, ito isang bagay na natin minsan na-realize, no? If na-experience natin first hand yung mga crisis, yung mga emergencies na nangyayari. So this time, atin naman tong pag-usapan muli, it will always be paulit-ulit na ating ini-emphasize yung paghahanda financially, Kaya ito'y aking advocacy para mas maintindihan ng karamihan, OFWs o government employees or simply if you're doing business, dapat ating paghandaan financially yung ating during this time of crisis. So this is just starting, di pa natin siguro nararamdaman yung pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng lalong-lalo na yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, in coming days. Definitely mararamdaman natin yan. So first and foremost, I would like to thank the government that been protecting us dito sa Middle East. I will always be thankful and grateful sa kanilang very snappy and how do we call this, isang outstanding na pagtugon, especially during this time of crisis. They were able to protect the people, the residents, the locals and the visitors dito sa bansa na saan man kami naroroon. Maraming pong salamat. We are very grateful from the bottom of our hearts. Kasama na our members of the family. We are very grateful for protecting us. But we will not talk about that. We will talk about the financial aspect ng paghahanda, pag-prepare during the time of crisis or during the time of emergencies. I keep on repeating that we should have an emergency fund, that we should save, we should invest, para pagdating ng panahon na hindi natin inaasahan, simply mga bagay na maaaring mangyari sa atin, mawalan tayo ng trabaho, medyo humina ang business, or we opt to retire, we have something to rely on, we have something to depend upon para tayo ay tuloy-tuloy na mabuhay, tuloy-tuloy na maka-survive. This is just about this is more about stability, being able to control our finances and definitely survival. Ito naman ang bakit kami nandito sa ibang bansa, to survive, to give magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. So ito yung ating pag-uusapan para medyo fresh pa yung mga pangyayari, medyo kinakabahan pa tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Mas ma-absorb natin yung kahalagahan ng paghahanda financially. First and foremost, bakit tayo maghahanda financially? Bakit tayo kailangan mag-save? Bakit kailangan natin mag-invest? Bakit kailangan natin magkaroon ng emergency fund? Bakit kailangan natin magkaroon ng mga insurance? Because when income suddenly stop, ito isa sa pinakamalaking emergency na ating pwedeng kaharapin. Maaaring magbago yung mga companies na ating pinagtatrabuhan. All of a sudden, magkakaroon ng restructuring sa workforce, and ating posisyon o ating trabaho could be less important. So tayo, maaari tayong mawalan ng trabaho. So ano ang magpapatuloy sa ating gagastusan, if we're still paying mortgage, if we're still renting, if we're still of course, ang ating mga basic needs, our utilities, food and shelter, ito'y hindi pwedeng matigil, hindi pwedeng isang tabi at isa walang bahala, Then if we prepare accordingly, ito'y
magbibigay sa atin ng sense of security, may iwasan natin mag-panic, mag-decide ng hindi naayon sa tama, kasi we are very tight, wala tayong buffer, wala tayong emergency fund, walang savings na sasalo sa atin, pagka mawalan tayo ng trabaho. So, isang baga, pag isa sa pwede nating itanong sa ating sarili, kung kinabukasan ba mawalan tayo ng trabaho o sunod na buwan ba itigil yung ating paycheck, ano magiging buhay natin, Yan ang simpleng tanong natin sa ating sarili. Yan ang pwede nating gawing basihan kung bukas ba ay mawalan ako ng trabaho. Ano ako? Ano ang mangyayari sa pamilya ko? And that's the very question that pwede nating gawing basihan to assess our financial stability and our standing, pagdating sa ating buhay pinansyal. So, during the times of emergencies, magkakaroon tayo ng maraming expenses, of course, maaaring magkakaroon ng mga injuries or maaaring sa sobrang kaba natin nagkakaroon tayo ng lalabas yung mga sakit natin, because of so much stress or so much ano ba mga pangyayari sa paligid natin. So, pero magkakaroon tayo ng mga medically expenses, Of course, parating ng time of crisis, 'di ba? Sabi nga nila, marami nangyayari sa paligid, yet yung iba ay hindi tumitigil, yung pangangailangan, lalo na yung mga dependents natin na naiiwan sa Pilipinas, Instead na minsan kamustahin nga daw is kailan pa daw magpapadala. Ay, of course, this is just mga things na nila kasi siguro yung pangangailangan naman hindi tumitigil, may emergency man at wala, may crisis man at wala, ang pangangailangan ng mga dependents ay hindi tumitigil. So, of course, mga urgent na mga pangangailangan, yung mga repairs, papaayos, or we need to travel or we need to relocate. So, ito rin ang isang malaking dapat paghandaan, If you're stable in one place and then you need to relocate because the place is not safe anymore, so isa rin yan sa pwedeng paggagastusan, So, having an emergency fund, will help us, para hindi tayo bumalik dun sa pangungutang at babalik na naman tayo sa zero, So, ito yung dapat na if you have emergency fund, makapag-decide tayo na maayos, makapag-handa tayo, kung anong pwede natin gawin, without resorting to pangungutang. So, ito yung ating isa sa mga halimbawa ng paghahanda, kahalagahan ng paghahanda financially. So, of course, mawawala tayo dun sa trap ng pangungutang, paggamit ng credit card. So, it reduces stress, very stressful yung magdi-decide ka ng isang bagay, minsan, dito pumapasok, uuwi ba ako sa Pilipinas? Kung magkakaroon ng chance na uuwi, other part of the world is medyo mas worse ang kanilang naranasan, they're directly affected, sa mga pangyayari. And others would like to opt to go back home, of course, for their peace of mind and for the peace of mind of their families. So kung ganoon ang magiging decision natin, both ways naman is will give us stress, sa mga decision making. But if you have prepared accordingly, may savings, investments, and other things na napagandaan natin for how many years, so it will clear our thinking, magkakaroon tayo ng somehow peace of mind in making decisions, and those decisions will be a better decisions because hindi tayo nagdi-decide dahil sa kakapusan or sa kakulangan ng pondo, ng financial stability. So, may iwasan natin yung mga desperadong pagdidesisyon, So, kasi if you are deciding desperately, ito yung magiging
magiging source ng ng mga palpak na desisyon or maling desisyon, no? We can wait for better opportunities, ano? Ito'y isang bagay na pag nawalan tayo ng trabaho, na pag walang-wala talaga tayo, minsan we grab right away kung anong meron, no? But if we have emergency fund, no, na pwede tayo mag-cover ng 3 to 6 months of our living expenses, we could decide na much better, no? Pwede tayo magantay ng baka may mas maganda na opportunity na darating, you know? So this is a good way of balancing things, no, pag meron tayong mga buffer. So it will allow us to seize better opportunities. Ito yung pwede natin gawin, ano? Kung meron pang opportunities na mag-invest or kasi sometimes during time of crisis, ito yung minsan sa mga malawak yung pag-iisip at yung marunong sa investments. Minsan ito yung time ng pagkakaroon ng opportunities, just like what happened during the COVID-19 pandemic. So nagkakaroon ng maraming mga opportunities yung mga tao nakapaghanda, ano? Yung may mga naitabi, yung may mga emergency funds, opportunity funds, ito mga bagay na pwede nating gamitin, no? Kung nagkakaroon ng mga opportunity, especially during time of crisis. So this thing is, it will protect our family, ano? So ano ba naman ang purpose natin, bakit tayo nagtatrabaho, ano? Bakit tayo nagtatrabaho, pumupunta sa abroad just to be away from the family? Hindi naman, di ba? So because we want to give them a better future. So if we prepare financially na maayos, ito yung isang number one protection ng ating pamilya, no? We will able to cover yung mga basic needs, no? Nawalan tayo ng trabaho or biglang mina ang business, meron tayong sasalo ng mga pangangailangan natin. So yung pag-aaral ng mga bata hindi matitigil, no? Or mga dependents natin will be secured, no? Kaya kasi ang especially pang mga breadwinners, ito yung isang burden ng mga breadwinners, ano, yung pangangailangan ng kanilang dependents. And crises are just temporary, no? We always pray na matatapos kaagad, will be resolved in a peaceful way, no? Pero yung dapat kailangan natin yung finances natin are stable, no? Pag stable yung finances natin, you have investments that keep on working, you know. Ito naman ang mga stable na mga investments. Kahit naman may crisis, tuloy-tuloy pa rin. Kung makabababa ng konti yung mga dividends natin, baka medyo magpa-fluctuate ng konti, but definitely, ano, pag nag-stable naman ang situations, if the crisis will mellow down, pabalik naman sa normal, at minsan nga kakaroon ng rebounding effect yung mga investments after a while, pag natapos or pag mellow down yung crisis, ano. So ito yung dapat nating tandaan, ano, na crisis will come in a very surprising and the time na we less expect it to happen. Pero pag tayo ay naghanda, ano, pag tayo ay nag-save, nag-invest, we build up this emergency fund, the opportunity funds na ating parating pinapaalala, ay isang bagay na will shield us, no? Will shelter us, no? During the time of crisis. Hindi tayo matataranta at hindi tayo magkakaroon ng pag-aalala sa ating situation, ano. So it will give us protection, it will give us peace of mind, time and opportunity to decide, to think, ano man pwedeng gawin. So ito lang po ang aking may babahagi, no. Sana something to ponder upon, no, yung mga
mangyayari sa ating paligid. And, uh, keep always praying, we should always keep on praying na matatapos yung mga pangyayari sa mga paligid natin because everything will be affected, maring yung mga kababayan natin sa Pilipinas, nila, malayo naman tayo dyan. Don't think about that, coming days you will feel the effect of this situation, so we keep on praying. Ito lang naman ang ating pwedeng maitulong, may ambag, sa sitwasyon ngayon. Huwag tayo magdagdag ng takot at ng pangamba by sharing mga fake news, mga negative news na hindi naman nakakatulong at hindi naman totoo, sa social media, kasi dito sa bansa pinaroroonan namin ay may higpit na pinagbabawal yung mga ganung bagay. So sana in our own way, we should help, kahit simpleng pagdarasal, we pray na ma-resolve itong mga sigalot na nangyari sa ating paligid. And then maganda financially, sa mga eventualities na pwedeng mangyari. So just keep on praying that things will be go better, in coming days. Then let's prepare our finances, our things that we should know sa ating mga financial na buhay. Dapat tuloy-tuloy yung ating pagsisave at pag-invest, pag-aaral, financial education will always continue, Dapat ito yung ating endeavor na tuloy-tuloy tayo na mag-aaral financially. And then practice it, hindi pwedeng makinig lang tayo ng sinishare ng mga tao regarding sa savings and investments and all this and all that. So you should practice it, kahit dahan-dahan nating simulan ang pagsisave, dahan-dahan nating pag-aral, ano ba mga pwede nating pasukan ng mga investments na safe and stable. Darating din tayo doon sa minimiti nating financial stability, financial freedom, yung ating minimiti ay makakamit natin, in God's time. So maraming po salamat at keep safe everyone, sana'y manatili tayong ligtas at nasa proteksyon ng ating poong may kapal. Maraming po salamat at mabuhay tayong lahat.